Hello Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Kung na mensahe ninyo ay Mercury, open communication. Ayan. Maybe ang iba sa inyo dito hindi nakakapag-express ng gusto ninyong sabihin or kung ano yung totoo ninyong nararamdaman towards another person, ano? Kaya nagpapabigat din yan sa kalooban ninyo kasi hindi ninyo mailabas, no? Kung ano ang gusto ninyong sabihin, kung ano yung saloobin ninyo. So dito, no, iniimbitahan kayo to open your communication lines, Capricorn. Huwag ninyong itago lang yan sa sarili ninyo. Huwag ninyong i-keep lang yan sa dibdib ninyo because it's not going to help you in any way. Una-una, magkakasakit lang kayo niyan, may stress lang kayo niyan, nag-worry kayo, no? Because hindi ninyo masabi kung anong gusto ninyong sabihin. So, iniimbitahan kayo dito, no? Natanggalin mo na yung barrier, ano? Na itinatayo ninyo between you and that another person. At speak up, no? Speak up. Maraming paraan ng pagsasabi ng kung ano inyong nararamdaman. At sabi dito, speak up with love, no? Daanin ninyo sa malumanay na usapan, daanin ninyo sa clear communication, ano? At be transparent, be authentic, be honest, no? Put your thoughts and feelings into words para maintindihan kayo ng kausap ninyo. Huwag ninyong pangunahan kung ano ang magiging reaction ng taong makakarinig ng mga gusto ninyong sabihin, okay? Whatever it is that you really want to say, whatever it is that you really want to express, yun ang gawin ninyo, yun ang unahin ninyo, okay? What else? We have charity, prayer, and contemplation. Now, this is what you really need right now. Mag-pray kayo, mag-contemplate kayo, magmuni-muni kayo. You may need to do some kind of retreat then para makapag-unload kayo ng mga bigat sa dibdib ninyo, ng mga nagpapagulo sa inyong isipan, negative thoughts, yung mga ganon. Connect with the heavens, no? Ask for help, ask for guidance, ask for help na gumaan ang inyong pakiramdam at magkaroon kayo ng lakas ng loob para maging open na kayo sa ngayon para ma-express ninyo kung ano yung gusto ninyong i-express. Okay? Ask and you shall receive, no? Parang binibigyan din kayo ng pagkakataon dito ng universe na magsabi kayo din ng kung ano ang gusto ninyo, no? At yan ay ibibigay sa inyo. There is a promise dito, no? Na ask and you shall receive. What else? We have Master Buddha, increased awareness. So most likely, dito talaga you will be engaging in prayer, no? Yung ganon. At maaring magkaroon kayo dito ng mas malalim na awareness and greater understanding of your relationship with the divine or your relationship with the universe, no? And the rest of your spirit team. Kaya siguro ngayon, magkakaroon din talaga kayo ng deep connection, ano? Through prayer. Maybe you're going to have a conversation with the divine universe dito through prayer. At magkakaroon kayo ng divine guidance. Maaring pumasok talaga sa isip ninyo dito, sa kalooban ninyo, kung ano yung gustong sabihin din sa inyo ng divine universe. Maybe your intuition talaga will speak up din ng mas malakas siguro para marinig ninyo at this time, no? Kaya magkakaroon kayo dito ng clarity. We have Mother Mary. Wow, napakaganda. Love and peace, no? Maaaring ito yung mararamdaman ninyo sa ngayon. Mother, siguro ano kayo din, ano? Nagdadasal kayo lagi kay Mama Mary, or siguro devotee kayo ni Mama Mary, maaaring nagnunubina kayo sa kanya, or maybe talagang lagi kayong nagdadasal sa kanya everyday siguro, no? Kaya nandito siya, nagpaparamdam, no? At nagpaparamdam na meron siyang unconditional love para sa iyo. Kaya huwag kayong mag-alala, huwag kayong mag-worry about your situation because Mother Mary is healing, no?
At this time, kung ano man ang inyong sitwasyon, tinutulungan kayo ni Mama Mary na maging magaan ang inyong pakiramdam, maging magaan ang dinadala ninyo sa inyong kalooban. So we have Kuan Yin, care and compassion, choose to be loved, do what is right for everyone involved, and offer a helping hand. So dito naman, you are going to to display your being compassionate, no? Kasi you're also very helpful. Napakalaki din ng inyong puso, lalong-lalo na sa pagtulong sa ibang tao. You're very compassionate, supportive, very understanding din kayo. You have a very kind heart din. Kaya maaaring ngayon, ilalabas din ninyo yan. There are people that are going to reach out to you then at kailangan ng mga taong ito ang inyong compassion, ang inyong pag-aalala, ang inyong concern, ang inyong pag-aalaga, no? What else? We have Kalima, facing fear. Ayan, so, sa ngayon siguro may mga, or lately siguro may mga takot din kayo nararamdaman. There are some fear din dito na nafe-feel ninyo regarding something. And ngayon, maaring tanggalin nyo na yan, no? Maaring yan ay isasantabi nyo na yung takot na yan at you are going to pursue whatever it is that you want to pursue. Maaring ngayon maglalakas ng loob kayo na gawin or simulan na yung mga practical steps na makakatulong sa inyo para kayo ay mag-move forward na sa buhay and handa na kayo dito na harapin kung ano man ang hamon ng buhay, no? So, good luck. That's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Pauna mensahe ni Virgo ay Diana. Ayan. So, dito naman, iniimbitahan kayo dito na isipin ninyo kung ano talaga yung gusto ninyong mangyari. Kung ano talaga yung pangarap ninyo, what your heart desires, no? Expect the best possible outcome, Virgo. Yun ang panawagan sa inyo sa ngayon, okay? Huwag kayong mawalan ng pag-asa, no? Huwag kayong sumuko sa hamon ng buhay. Kung may mga sitwasyon man kayo na medyo mahirap-hirap ngayon, rest assured that things will get better soon, no? Wala namang permanenteng sitwasyon. Everything changes. And kung ano man ang inyong sitwasyon ngayon, let's say for example, hindi masyadong maganda, hindi masyadong favorable, just keep your hope and faith alive. Trust the divine, no? Trust in yourself as well. At always hope for the best possible outcome. Dahil gaganda at gaganda din ang inyong sitwasyon. What else? We have Mother Mary. Napakaganda naman, napaka-sweet ni Mama Mary. Nagpaparamdam sa inyo dito na meron siyang unconditional love para sa iyo. Kaya wag kang mag-alala, no? Wag kang mag-alala about your situation sa ngayon because Mother Mary is healing, no? Is helping you heal your situation sa ngayon. So in no time things will improve, no? Your situation will improve, okay? What else? We have Paul the Venetian, experiencing grace. Maraming blessings, no? Ang parating din sa inyo. Maaari din na panawagan ito sa inyo sa ngayon na meron kayong mga talents, meron kayong mga gifts that you need to share, no? Sa mundo. Maaring yan ang mission ninyo sa buhay ngayon. Yan ang purpose ninyo in life. Sa ngayon, nagamitin ninyo ang gift ninyo so that you can help the people around you in your own little way. Okay? So, maraming mga inspiration, maraming mga divine guidance ang parating sa inyo. And that is going to lead you, no, to where you need to be. That is going to lead you to where or to what your mission in life sa ngayon. Lalo-lalo na kung hindi pa ninyo yan nalalaman. Magic manifesting, you're really lucky and blessed sa ngayon, Virgo, kasi there is a promise na your dreams, your vision, your goals are becoming reality. So, pasasaan ba, no? At yung mga pangarap ninyo, yung mga goals ninyo dito, yung mga minimithi ninyo, no? Mangyayari na yan sa buhay ninyo. Dadating na yan, makikita nyo na, ma-i-experience nyo na yan. So, let's claim it. So be it, no? Amen.
At mag-focus lang kayo. So, continue on with what you are doing. Continue on with what you are focusing on right now. Kung sa tingin ninyo yan ang paraan para matupad ang inyong mga pangarap, then just continue on with that. Stay in the course, no? At tutulungan kayo ng Divine Universe to make that dream a reality. So that's really beautiful energy. We have Cloak of Wisdom. Trust what you know, Virgo. Alam ninyo kung ano na ang kasagutan sa inyong mga tanong. Alam nyo na kung saan dapat ang direksyon na tahakin ninyo. So, trust your wisdom. Huwag na ninyong pagdudahan yan kung ano ang inyong alam. Okay? What else? We have love and acceptance and hope. Okay? Keep your hope alive all the time, no? Kahit hindi masyadong paborable sa inyo ang mga nangyayari sa buhay ninyo. Keep your hope alive, okay? Always hope for the best possible outcome. Malalahanin ninyo na kung hindi man maganda, masyado ang nakikita ninyo sa ngayon sa buhay ninyo, rest assured that things will improve, okay? In no time. Alam naman ninyo na wala namang permanente sa mundo, no? Kaya kahit yung mga sitwasyon natin sa buhay, nagbabago din yan. Kaya kung, let's say, for example, medyo challenging ang sitwasyon ninyo sa ngayon, rest assured that that will change for the better, no? Your situation will improve in no time. Umasa lang kayo, magtiwala lang kayo sa divine plan ng Panginoon. Kasi even if you don't see the changes or you don't even see the movement ngayon sa surface, no? Rest assured that the divine is working behind the scenes, and all the time hindi naman natin alam kung anong ginagawa niya, kung paano niya ginagawa ang mga bagay-bagay, but when the divine timing comes, no, things just unfold, diba? At nagugulat na lang tayo kung paano nangyari, bakit nangyari, diba? Marami tayong mga tanong, but pagdating ng panahon na gano'n, hindi na natin kailangang kalkalin pa ang dahilan kung bakit ngayon, bakit ngayon nangyari, di ba? Sa ganitong paraan, yung mga ganon. Let's just embrace everything. Let's just trust the divine that everything that He does is for our highest good. Good luck. That's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Tingnan natin ang mga mensahe ni Taurus. Paunang mensahe po ninyo ay Lord Shiva. Ayan, so rise up, honor your inner force. Steps are being given, dance with the universe. Ayan, so you're divinely guided. Binibigyan na kayo ng linaw, parang iniilawan na ng Divine Universe ngayon ang path na dapat ninyong patunguhan. Alright? Yun ang sinasabi dito para sa inyo. El Moria, Awakening Presence, the universe is with you. This is really beautiful. Wear a cloak of protection and love. Napakaganda. You are divinely guided, protected, and guarded. You're so blessed. No? You're so blessed kasi binibigay na sa inyo yung hints, pinapakita na sa inyo yung path na dapat ninyong puntahan, no? So you are so blessed. Napakalakas ninyo ngayon sa spirit team, no? Dahil nandyan siya, the divine universe is with you. Tinutulungan ka, ginagabayan ka, sinasamahan ka dito as you face the hamon ng buhay, no? Saint Germain, karma, releasing, move beyond drama, create your own path, make room for good energy. Ayan. So, napakaganda rin ito na invitation para sa inyo. Kasi parang, binibigyan na kayo dito ng pagkakataon na gawin ninyo kung ano man yung gusto ninyong gawin to make your life better, to make your situation better, no? So, focus lang kayo kung ano ang maganda, kung ano ang mabuti. Positive lang dapat ang lagi ninyong iniisip. Yun ang panawagan sa inyo dito. Okay? Surround yourself with good, positive energy. Okay? And you can expect that all the goodness will come towards you. You can expect that
lahat ng maganda, lahat ng positibo, lahat ng mabuti, yun lang ang lalapit sa inyo. So, we have hope, love and acceptance. Ayan. So, keep your hope and faith alive. Taurus, yun ang napakahalaga sa lahat. Kung ano man ang pangyayari sa buhay ninyo sa ngayon, whether medyo mahirap-hirap, medyo challenging, whatever it is, you know, focus lang kayo sa love, focus lang kayo sa hope. Huwag kayong mawawala ng pag-asa, even if you feel like you don't see kung ano ang nangyayari. Parang hindi ninyo masilip man lang or maamoy man lang kung ano na ang susunod na mangyayari. Just keep your hope and faith alive. Okay? Magtiwala lang kayo na ang Divine Universe ay gumagawa ng paraan para maging mabuti, maging maganda, maayos ang inyong sitwasyon. And you may not see kung anong ginagawa ng Panginoon, but rest assured that He is doing what is best for you. He is preparing what is best for you. Okay? So, what else? We have soul, flame, rediscover a lost part of yourself, experience relationship, harmony, and healing. So, napakaganda, no? Ng energy na to pagdating naman sa relationships. Kung meron na kayong existing relationships, this is really beautiful because finally, no, there will be harmony and healing within your relationship, whatever relationship this is, no? Maging yan ay sa love, romantic relationship, friendship naman yan, or relasyon ninyo sa kapamilya, you know, whatever kind of relationship it is, na medyo siguro may rough patch kayong pinagdadaanan, may hindi pagkakaintindihan, may hindi kayo on the same page, no, na nangyayari, you know, you will experience harmony na. You will experience healing na. Magiging maayos na ang lahat within your relationship. Posible din dito na may acceptance na, no? For some of you, siguro there is a part of you na before hindi ninyo maintindihan, hindi ninyo matanggap, hindi ninyo ma-acknowledge na that is part of you, that's part of your DNA. Pero ngayon, you know, you will be able to accept that na. You will be able to rediscover na, and you will realize na, yeah, this is part of me. This is me. So, might as well, di ba? Tatanggapin nyo na. You're going to embrace your entire self na for who you are. So, good luck to that. You have Joan of Arc, voice of truth, no? Stand strong, focus on your purpose, release the fear of persecution, and speak your truth. So, dito naman, magpapakatotoo talaga kayo. Ito yung hinihingi sa inyo na maging honest kayo sa sarili ninyo, maging transparent kayo. Speak your truth, kung ano yung nasa isip ninyo, ilabas ninyo. Kung ano nararamdaman ninyo, ilabas ninyo. Put them into words para nang sa gayon, malaman ng mga tao sa paligid ninyo kung anong saloobin ninyo, kung ano yung laman ng isip ninyo, para mas magandang relasyon ang magiging resulta nito kung you have that open communication. Okay? So, good luck, and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste.